Nahaharap sa reklamong kriminal at administratibo ang tatlong kadete ng Philippine National Police Academy. Itinuturo sila nasa likod umano ng initiation rites ng 20 underclassmen nila sa PNPA. Saksi si John Consulta. Sa litratong ito na binigay sa GMA News, makikita ang napakaraming paso ng sigarilyo at sugat sa kanilang mga katawan sa 20 4th class cadets ng Philippine National Police Academy. Ayon sa PNP, sumailalim sila sa hazing rites noong Biyernes Santo sa loob mismo ng PNPA sa Silang, Cavite. Ayon sa PNP, ang mga paso dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Binigyan ng atensyong medikal at psychological support ang mga sugatang kadete. Inaresto ang tatlo nilang upperclassmen at sinampa ng reklamong paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Act. Wala pang pahayag ang tatlo na ayon sa PNP ay sumailalim na sa inquest. Sabi ng PNPA, sinampan din ng mga suspect ng mga karampatang kasong administratibo. Sabi ng PNP sa isang pahayag, iniimbestigahan din nila ang 7 ibang hindi patukoy na individual. Batay sa kanilang investigasyon, nagsimula ang hazing matapos umanong masisi ang mga plebo sa isyong kinasangkutan ng isang kadete na nagtangka umanong mag-resign kaya naparusahan nila ang grupo. Maaari umanong matanggal sa PNPA ang mga inaakusahan. Ayon sa PNP, pansamantalang inalis sa pwesto ang tactical officer nung araw na yun dahil sa command responsibility. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa isang pahayag, hindi kinukonsinte ng PNP ang anumang uri ng pang-aabuso o hazing na paglabag sa batas. Ang National Police Commission bubuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Inaasahang sa Lunes isasagawa ang isang press conference sa Camp Crame para magbigay ng update sa naganap na hazing sa loob ng PNPA. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Natangay ang nasa 1 milyong pisong halaga ng gamit kabilang ang mga motorsiklo at kotse mula sa isang senior citizen at kanyang mga apo sa Quezon City. Nakikain at tumambay pa sa bahay ang mga suspect na nagpanggap umanong may dalang birthday cake mula sa LGU. Saksi si Bea Pinla. Sa kuha ng CCTV sa Quezon City noong Martes, minanmanan ng mga pulis ang isang MPV na may kasunod na 2 motorsiklo. Sinundan din ang mga dinaanan ng pulang kotse na ito. Ang mga motorsiklo at pulang kotse kasi, tinangay umano ng 6 na suspect mula sa isang bahay sa San Bartolome sa Novaliches. Ang modus po ng mga suspect po natin ay kakatok sila doon sa gate and may ibibigay daw na birthday cake si Mayor doon sa isang senior citizen po natin. Kinuha raw ng mga suspect ang loob ng 69 anyos na biktima para papasukin sila sa bahay. Mauuna yung mga suspect natin na babae. Then after makapasok, doon na susunod yung mga suspect natin na mga lalaki. Pagpasok, doon na umanot tinutukan ng baril at ginapos ang senior citizen pati ang 2 niyang apo na nasa bahay bago pagnakawan. Yung mga suspect po natin, tumagal po ng almost 2 hours sa loob ng bahay. So, nagawa pa nilang kumain sa loob ng bahay. Nakuha yung sasakyan, 2 motor, laptop, and iba't ibang klase ng mga alahas. Di bababa sa 1 milyong piso ang halaga ng mga natangay ng mga sospek, kabilang na ang 2 motorsiklo at ang pulang kotse na ginamit din para tumakas. Ang puting MPV naman na gamit ng mga sospek, natunton at napag-alamang car rental lang pala. Nalaman din natin na pagkarating, nagpalit kaagad ng sasakyan. Pagkatapos ng krimen na ginawa nila, sinabi nila na kumonte ang sumama doon sa swimming. So, kailangan namin magpalit na mas maliit na sasakyan. Dahil may GPS ang nirentahang kotse, natuntun ito ng mga otoridad. Doon natin nakita yung mga ninakaw na mga gamit. Yung laptop, alahas, mga IDs, pitaka. Hindi na po lahat na recover, ma'am. Kinabukasan, naaresto sa Barangay Commonwealth ang isa sa mga sospek na itinuturong nanutok ng baril sa senior citizen. Itinanggi ng naaresto ang paratang. Pero aniya, totoong may dala silang cake. Siya raw ang nagmaneho ng MPV, pero di raw siya bumaba ng sasakyan noon. Lahat magsiswimming kami. Yun ang
ang pagkakaalam ko. Paikot-ikot po kami, ma'am eh. Ikot, pupunta Manila, ganun po. Tapos, mga bandang tanghali. Yun na po, nayaya po ako na na manuhin ulit yung yung sasakyan na pupunta dun sa isang lugar. Hindi ko po alam na may ganun na na modus na gagawin nila. Patuloy ang paghahanap sa mga tinangay na sasakyan. Tinutugis pa rin ang 5 pang suspect. Mahaharap sila sa reklamong robbery, carnapping at illegal possession of firearms. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dita Angara Mathay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Ayon sa palasyo, ilang dekada na ang karanasan ni Angara Mathay sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Bago maitalaga sa gabinete, nagsilbing commercial counselor si Angara Mathay sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan. Pinalitan niya si dating Tourism Secretary Cristina Frasco na ngayon ay Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Gagawa po ang Presidential Communications Office ng website kung saan pwedeng isumbong ang mga nagpapakalat ng fake news. Kasunod po yan ang mga kumalat na disinformation sa social media tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ivan Mayrina. Pinangunahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita na ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Nag-cover ang media, kabilang ang GMA News. Sa kabila nito, may mga kumalat na pagdududa online na wala daw pagtitipon sa Bataan kahapon at ang footage, inulit lamang na video na kuha noong nakaraang taon. Bagay na binansagan ng Malacanang na fake news. Sinabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang mga umiikot na espekulasyon. Tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang. Nito mga nakaraang araw naglabasan ng mga post sa mga espekulasyong may malubha o manong sakit ang Pangulo. Noong April 8, inilabas ito ng Malacanang. Kamusta po ang kalusugan? I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. So that's what I'm taking care of. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palambiro yan eh. At wala po tayong problema. Sa isang pahayag ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office kahapon, sinabi niyang may natukoy silang bigla at planadong disinformation effort sa social media, partikular sa kalusugan ng Pangulo. Kaduda-duda raw ang timing nito. Ang malinaw daw, ang motibo nito ay para i-destabilize ang gobyerno. Sabi ni Castro na nangangalap sila ng ebidensya para sa inihahandang reklamong isasampa sa Department of Justice laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. At dahil wala nga raw basihan ng mga kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng Pangulo, hindi rin nagustuhan ng palasyo ang komentong ito ni Vice President Sara Duterte. Good luck sa kanya. Ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawin ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang bise. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. Balot ng takot ang 13 anyos na babaeng ito habang dumadugundo ang mga airstrike sa Beirut, Lebanon nitong Miyerkules. Maging ang Central Lebanon kasama sa mga binomba ng Israel noong araw na yon. Hindi bababa sa 6 patay sa pagsabog na yan. Sa kabuuan, mahigit 300 na ang patay sa tinaguri ang pinakamalalang pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah ng Lebanon mula nang magsimula ang gyera sa Middle East. Ayon sa Israel, pinatamaan nila ang mga rocket launcher sa Lebanon na pinuntirya umano ang Northern Israel.
Ang Hezbollah, pinuntirya naman ang military site sa Israeli city na Haifa. Naninindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi kasama ang Lebanon sa ceasefire na inanunsyo ni US President Donald Trump at Iran. Pero kasunod-an niya ng mga apela ng gobyerno ng Lebanon na pumasok sa peace negotiations. Inutusan na raw ni Netanyahu ang gabinete niya na buksan ang direktang negosasyon sa Lebanon. Isa sa mga pakay ng Israel, disarmament o pagtatanggal ng armas ng Hezbollah. Ayon pa sa isang opisyal ng Israel, posibleng sa susunod na linggo magsimula ang usapan at gagawin ito sa Amerika. Wala pang tugon ang Lebanese government sa mga sinabi ni Netanyahu. Ang Hezbollah naman tutol sa direktang negosasyon at iginiit na kailangan muna ang ceasefire. Ayon sa Department of Migrant Workers, posibleng madagdagan pa ang mga maire-repatriate mula sa Lebanon sa mga susunod na araw. Ang kakaiba dito ay sa central Beirut ang atake. Usually nandun lang sa southern Beirut. But having said that, wala naman napaulat na Pilipino nasaktan. We hope it stays that way at nakikisa rin tayo sa bansang Lebanon sa pinagdadaanan. But we're hoping na humupa ang sitwasyon. Bukas nakatakdang magsimula sa Islamabad, Pakistan ang usapang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. At kasama sa sinabi noon ni Trump ang kondisyon ng ceasefire ay ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero batay sa ulat ng Reuters, sa unang 24 oras ng ceasefire, 6 na barko lang ang nakadaan sa strait. Nakadalasang mahigit 100 barko ang dumadaan kada araw. Dahil dito, pinulaan ni Trump ang Iran. Sabay giit na hindi raw ito ang napagkasunduan nila. Binabantayan din ng DMW ang kalagayan ng mga Pilipinong tripulanteng sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf pa rin at hindi pa nakakalabas sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, isusumite ng gobyerno ng Pilipinas sa panig ng Iran ang listahan ng mga pangalan at detalye ng mga tripulanteng Pinoy. So today we will endorse the corresponding list to the DFA para mapatupad na yung sinasabing passage out of the Strait of Hormuz ng mga barko na may dalang Pilipino. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinasabpina ng House Committee on Justice ang mga tinatawag na Hope Envelope. Laman po ng mga sobrang ito ang perang ipinamigay umano sa mga opisyal ng Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Pangaliban Perez. Noong September 2024, humarap sa Kamara si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So it's 9 envelopes. It says hope and the amount is there. Ang tinukoy niyang Hope Envelopes may laman umanong tig 50,000 pesos mula kay Vice President at NOE Education Secretary Sara Duterte na pinamimigay umano sa mga opisyal ng DepEd. Isinumite ni Mercado ang mga envelope sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga noon sa paggamit ni Duterte ng kanyang confidential funds. Ang mga envelope pinapasabpi na ngayon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process laban sa bise. Pati na rin ang isinumiteng affidavit ni Mercado. Pinahaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareha ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Pinasusumite rin sa kanya ang mga original na transcripts at video recordings ng mga pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isa umanong disgruntled employee. May isang grupo naman ng mga taxpayer na naghain sa Korte Suprema ng motion for leave of court to intervene at petition in intervention para pigilan ang impeachment proceedings. Sinusuportahan daw nila ang mga inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ang impeachment process. Ako si Tina Pangaliban Perez, ang inyong saksi. Libo-libong tilapia ang sabay-sabay na inihaw sa Rambakan Festival sa Lamot, Ifugao. 18 barangay ang lumahok sa pista para ipakita ang pagkakaisa ng bayan. Bawat barangay may dalang tig 20 kilo ng tilapia na libreng ipinamahagi sa mga nakisaya.
Kilala ang bayan ng lamot sa produksyon ng tilapia sa Ifugao, lalo't malapit ito sa Magat Dam sa Isabela.